Dahil tayo po ay magkakasama ngayon at sa kabila ng masakit na naranasan po ng Lifehouse Church as one family sa pagkawala po ng ating isang kapatid na si Rick. Tayo po ay nagluluksa pero we are grieving with peace and hope. So yun po ang isang pasasalamat natin sa Panginoon dahil alam natin na siya ngayon ay kasama na ng ating Panginoon at ating tagapagligtas. Ngayon po, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa Book of Ephesians at tayo po ay nasa huling bahagi na po ng ating pong pag-aaral dito. Nasa chapter 6 na po tayo at ako po ay naniniwala na ito pong pag-aaral natin sa aklat ng Efeso ay naging pagpapala, naging blessing po, naging encouragement. Marami po tayong natutunan, marami pong itinuro ang ating Panginoon sa ating pong study dito po sa Book of Ephesians. At kung babalikan nga po natin our study po dito sa letter ni Paul sa Church of Ephesus, ito po ay, kumbaga yung pong pag-aaral natin dito is a deep study on the nature of the church, its relationship with Christ, and the believer's spiritual journey. So ayan po yung mga main point na diniscuss natin po sa ating pag-aaral sa aklat na ito. And now, sa ating pong passage, dito po sa Ephesians chapter 6, verse 10 to 13, Paul is transitioning na po doon sa kanyang teaching from teaching doon about sa family and work relationship to a powerful discourse on spiritual warfare. So, inaaniyahan ko po ang bawat isa na buksan po natin ang ating mga dala-dalang Biblia dito po sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 13. At kung inyo na pong nakita, inaanyahan ko po na bawat isa sa atin ay magsitayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon sa oras na ito. So sabi po diyan, Ephesians chapter 6 verse 10 to 13. Sabi po diyan, "Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the scheme of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic power over the present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm." Purihin po ang pagbasa ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat Panginoon sapagkat kami po ay dinala niyo po sa umagang ito para po magkakasamang magpuri at sumamba sa inyo. Ama naming Diyos, kami po ay patuloy na nagpapakumbaba sa inyo at humihingi ng inyong tulong, guidance ng inyong banal na Espiritu upang maunawaan po namin ang inyong salita namin pong pag-aaralan ngayong umagang ito, Panginoon. Kayo po yung manguna at nawa ito pong mga talata na ito na aming pong pag-aaralan ay matanim sa aming mga puso at isipan at magamit po namin sa paglakad namin dito sa mundong ito bilang mga mananampalataya. Purihin ka, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo na. So again, bumabati po ako ng isang magandang umaga sa bawat isa. And sa ating pong binasa ngayon sa ating pong talata na ating pong pag-aaralan, makikita po natin in this verse that it serves a reminder that Christian life is not only a journey of growth and joy, but also one that involves struggles, resistance, and the need for divine strength. So yan po yung main, kung sa pagbasa pa lang natin, yan na po yung gustong i-point out, ipunto ni Pablo sa bawat isa sa atin. And as believers, mga kapatid, since yun po yung gustong ipaunawa ni Paul sa atin, then we are also called, at sabi ni Paul sa atin, to stand firm in a world, sa mundong ito, kung saan maraming spiritual opposition, kung saan maraming against sa bawat mananampalataya, sa bawat isa sa atin, especially kung ikaw ay totoong sumusunod sa ating Panginoon. Many are against sa bawat isa sa atin itong opposition na ito. And mamaya,
And sa binasa natin, makikita natin na even Paul already described kung ano yung klaseng opposition na ito, yung kalaban natin na ito, nakakaharapin natin. No? Once again, this is, kung titignan natin at papansinin po natin, ito pong passage na pag-aaralan natin, this is the end part of Paul's letter to the believers in Ephesus. Ito na po yung end part, his closing remarks for them. Kumbaga, huling habilin ni Paul para sa mga mananampalataya sa Efeso, at huling tagubilin ni Paul para po sa bawat isa sa atin, bawat isang mananampalataya. This is the final instruction of Paul for us. Final instruction of Paul for them, sa mga mananampalataya sa Efeso. But tandaan po natin, and mapapansin din po natin sa pagbasa po natin sa talatang ito, that this is not just a simple instruction, mga kapatid. Tandaan po natin, ito pong instruction na ito ni Paul, this is not just a simple instruction, but it is a command. It is a command sa bawat isa sa atin, imperative command para po sa bawat isa sa atin, and not just a command, but also serve as a warning sa bawat isang mananampalataya. Para saan? Anong klaseng warning yung binigay ni Paul? It is serve as a command and a warning to all the believers for the battle that we are facing and for the battle that we are going na kumbaga haharapin pa natin. So yan po yung makikita po natin sa chapter 6 verse 10 to 13 na ito. And dun nga po sa verse 10 makikita natin, sinabi ni Paul sa pagsisimula pa lamang, kaya ako po nabanggit that this passage is ending part na ng letter ni Paul is because yung first word po na sinulat ni Paul, yung word na finally. No, mapapansin po natin sa verse 10, sabi diyan, finally be strong, sabi po ni Paul, be strong in the Lord and in the strength of His might. So ito po ay isang malinaw na indication, malinaw na palatandaan na si Paul, that Paul is transitioning na sa kanyang huling salita, sa kanyang huling paalaala dito sa kanyang sulat para sa mga taga-Epeso at para sa mga mananampalataya, para sa atin po ngayon. The word finally, mga kapatid, na ginamit po dito ni Paul is again a remark or a shift to concluding his thought in this letter. No, kung babalikan po natin Ephesians chapter 1 verse 2, Ephesians chapter 3 hanggang verse 5, makikita po natin nandoon yung mga instruction, reminder ni Paul about our salvation, about our theology, about kung paano tayo niligtas ng Panginoon, kung paano gaano kalaki yung grasya ng Panginoon na pinaranas niya, pinakita niya sa bawat isa sa atin, that we did it, pay for it, we didn't earn our salvation. Nakita po natin yan, and then nakita din natin how Paul encourage every believers to unite. No? Pinaunawa sa atin ni Paul na tayo bilang mga mananampalataya ay iisa sa Panginoon. Na tayo ay merong dapat pagkakaisa sa Panginoon bilang mga mananampalataya. And ito nga, sa verse 10 na ito ng chapter 6, makikita natin na sinabi ni Paul, binigay na ni Paul yung kanyang huling tagubilin para sa mga mananampalataya sa Efeso. No? By using the word finally, mga kapatid, Paul is highlighting a crucial idea or truth which he wants to emphasize to his reader. Yun po yung mapapansin natin. Yung word na finally, makikita po natin dyan na merong gustong talagang ito yung dapat yung gawin bilang mga mananampalataya. Merong emphasis doon sa mga susunod niyang salita na bibitawan dito sa kanyang letter. No, and ito pong finally na word na ito, hindi lang po dito ni Paul ginamit ito ng unang beses. Kadalasan at maraming beses niya po itong ginamit. At makikita po natin na sa halos every letter na sinulat ni Paul sa mga mananampalataya sa iglesia, sa New Testament, makikita po natin dyan na most of it ay meron pong word si Paul na finally, indicating na merong mas malalim at mas matinding gustong ipaintindi, paunawa si Paul sa mga mananampalataya. At bibigyan ko po kayo ng example ng bagay na ito. Makikita po natin sa Philippians chapter 4 verse 8. Ang sabi po ni Paul dyan, finally,
Brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is any worthy of praise, think about these things. So makikita po natin, ginamit ni Paul yung word na finally. And then pagkatapos po ng word na finally, doon na po ibinigay ni Paul, ano ba yung dapat nyong gawin? Ano ba yung dapat nyong maintindihan? Ano ba yung dapat i-apply nyo sa inyong mga sarili bilang mga mananampalataya? At makikita nga natin dito sa Philippians chapter 4 verse 8, sabi diyan ni Paul, kung ano man yung tama, ano man yung totoo, ano man yung honorable, ano man yung kaibig-ibig, dapat nyo yung gawin. So yun po yung sabi ni Paul. And yan din po mismo yung makikita natin sa passage po natin today, sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 13. Makikita natin that every time Paul uses the word finally in his letter, it was always, kumbaga ito ay mayroong ini-emphasize sa kanyang mga reader na very important na dapat nating gawin. So sa ating pong passage, tignan po natin kung ano ba itong mga truths na ito na gustong i-emphasize, ipaunawa sa atin, ipaintindi sa atin ni Paul sa kanyang letter na ito, sa kanyang ending letter na ito para sa mga mananampalataya. At sa ating passage, ang unang truth na ating pong makikita na gustong i-emphasize sa atin ni Paul is that we need to always depend and draw our strength in the Lord. Always depend and draw your strength in the Lord. Makikita natin yan in chapter 6 verse 10 ng aklat na ito ng Book of Ephesians. Ang sabi niya sa ating pong passage, finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. So ayan po yung malinaw. So ano yung gustong nakuha na po ba natin kung ano yung gustong ipaabot sa atin ni Paul, ipaintindi sa atin ni Paul sa kanyang huling mga tagubilin na ito, sa kanyang huling mga salita? Malinaw na sinasabi niya ni Paul, be strong in the Lord and in the strength of His might. So napakalalim po ng ibig sabihin na ito ni Paul dito. Again, Paul begins with a clear command sa bawat isa sa atin, be strong in the Lord and in the strength of His might. Now mga kapatid, it is important for us to note that Paul doesn't say, be strong in yourself. Hindi niya sinabi na maging malakas ka sa sarili mo. Hindi po sinabi ni Paul, rely on your own power. Asahan mo kung ano yung kakayahan mo. Mag-rely ka dyan. Asahan mo lang yung sarili mo. Wala kang ibang asahan kundi sarili mo lang. Hindi po gano'n ang binanggit ni Paul dito po sa ating passage. Again, sabi ni Paul, be strong in the Lord and in the strength of His might. So malinaw na sinasabi at pinapaunawa po sa atin ni Paul, sa atin po bilang mga mananampalataya, na wala po tayo dapat ibang pagkunan ng lakas, kundi ang ating Diyos lamang. Kundi ang ating tagapagligtas na si Kristo. Wala tayong dapat asahan, kundi ang ating Panginoon. Again, this is yung pong word na be strong is a command po sa bawat isa sa bawat isa po sa atin. And again, ito pong command na ito na be strong, hindi niya po sinabi na dapat tayo magtiwala sa ating sariling abilidad. Hindi niya sinabi na dapat ka magtiwala at manangan sa iyong sariling intellect or physical prowess. Hindi po ganun yung sinabi ni Paul. Rather, it is a strength that comes from the Lord and the might of His power. So doon po galing yung kalakasan. Again, yung word na be strong, it is an imperative command. However, this strength is not found in our own abilities, intellect, or physical prowess. Rather, it is a strength that comes from the Lord and the might of His power. Now mga kapatid, this is very crucial po sa bawat isa sa atin, na maintindihan po ng bawat isa sa atin bilang mga mananampalataya. Very crucial po na nauunawaan po ng bawat isa sa atin na wala tayong dapat inaasahan, dinindependehan, kundi ang ating Panginoon lamang, because as human beings, mga kapatid, we are often to think we can rely on our own abilities. We are often to think, kumbaga,
dumarating tayo sa punto ng buhay natin na talagang kapag dumating na yung mga hirap sa buhay natin, mga problema, ay kadalasan ang inaasahan natin ay sarili natin. We are often to think we can rely on our own abilities, wisdom, or our own understanding, even our resources and strength to overcome life's obstacle. But mga kapatid, the battle that we are facing right now, that Paul is telling us, mga kapatid, the warfare, the spiritual warfare that we are in, mga kapatid, isn't won through human effort. Isn't won through human effort alone. Kaya mga kapatid, it's very important for us to understand that we need to draw our strength and we need to depend only in God alone, mga kapatid. Again, Paul reminds us that it is God's strength that sustain us. I hope na intindihan po natin yan ng lubusan. Malinaw po na sinasabi sa atin at ang pangako din ng Panginoon, even si David, alam ni David at wala po siyang ibang inaasahan kundi ang Panginoon lamang. Every battle na kinaharap ni David during his time, wala po siyang ibang inasahan kundi ang ating Panginoon lamang, ang kanyang Diyos na si Yahweh. So mga kapatid, kagaya po ni David at kagaya po ng reminder ni Paul sa bawat isa sa atin, remember that it is God's strength that sustain us. Whatever it is, ano man yung nararanasan mo sa buhay mo, ano man yung circumstances mo sa buhay, suffering man yan, ano man lahat yan na nararanasan mo, remember that it is God who sustain you. It is God. Sa Diyos nagmumula ang ating kalakasan. Sa Diyos nagmumula ang ating kakayahan upang mapagtagumpayan ang bawat laban na ating kakaharapin bilang mga mananampalataya. We must lean into Him. We must understand that Christian life, mga kapatid, is inherently one of dependence of God. Yung ating buhay pananampalataya bilang mga Kristiyano, tayo po ay nakadepende sa ating Diyos lamang. Hindi po natin mapapagtagumpayan ang ating buhay pananampalataya kung hindi po tayo nakadepende sa Diyos. Dahil ang magbibigay sa atin ng katagumpayan ay ang ating Panginoon lamang at wala nang iba. Hindi mo kayang pagtagumpayan yung buhay pananampalataya mo sa mundong ito kung ang aasahan mo ay ang iyong sarili. So umasa ka sa Diyos na makapangyarihan. Umasa ka sa Diyos na tapat at alam natin na sasamahan tayo at tutulungan tayo saan man tayo o ano man yung ating kaharapin. The strength of His might, mga kapatid, is precise, and yung pong binabanggit dito ni Paul, the strength of His might is precise and perfect for us, mga kapatid. Again, mga kapatid, the Christian strength is derived from God alone. And it is His might that enables us to face the unseen battle that lies before us. Mga kapatid, kaya in these trying times, we are invited. Tayo po ay inaaniyahan palagi ng Panginoon. We are invited to lay aside our self-sufficiency and embrace the divine power and strength that can sustain and empower us to stand firm against the forces of evil. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, kapag nakakaranas tayo ng pagsubok sa buhay natin, kapag nakakaranas tayo ng temptasyon sa buhay natin, kanino tayo nakadepende? Sino ang inaasahan mo? Ang Diyos ba? O umaasa ka sa sarili mong kakayahan? Mga kapatid, ang invitation at encouragement sa atin ni Paul, set aside, lay aside your self-sufficiency and embrace the divine power that God is giving you. Na ibinigay na sa iyo ng Panginoon ng panahon, ng time na tinanggap mo na ang ating Panginoong Jesucristo bilang kanyang Panginoon, bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Lahat ng ito ay pinagtagumpayan ng Panginoon.
Jesus Christ is victorious, naging matagumpay ang Panginoon doon sa krus para ikaw ay kanyang iligtas. And that's why you are also victorious sa Kanya kung ikaw ay may tiwala at pananampalataya sa Kanya. And mga kapatid, yung strength na binabanggit dito ni Paul sa talatang ito is the same strength na binanggit ni Paul sa Ephesians chapter 1 verse 19 to 23. Sabi po ni Paul sa mga mananampalataya sa Ephesians, and pinag-aralan na po natin, sabi dito, and what is the immeasurable greatness of His power towards us who believe? Nung makikita natin, what is the immeasurable power? What is the immeasurable greatness of His power towards us who believe, according to the working of His might? So malinaw na it is God who is working in you, mga kapatid, sa pamagitan ng kalakasang ipinagkaloob niya sa inyo. And itong great might na ito, it is the same power and might that He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at the right hand in the heavenly places, far above all the rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. No, sino yung sinasabi diyang one to come? I believe yung sinasabing one to come dyan is yung kaaway po natin, no? And He put all things under His feet and gave Him as head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him who fills all in all. So sana, mga kapatid, malinaw. Kaya wag po tayong matakot. Wag po tayong mangamba na harapin natin yung kaaway natin. Wag tayong mangamba na kaharapin yung problema, yung mga struggles, mga suffering, and even temptation sa buhay natin, because we know we are victorious because of Christ. Because we know we have power na nagmumula sa ating Panginoon. This is a mighty, unstoppable power, mga kapatid. When we are weak, God's strength is perfected in us, mga kapatid. Tandaan po natin yan. Kung kailan tayo mahina, doon natin mas nararanasan yung kapangyarihan na kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin bilang mga mananampalataya. Anong sabi po ni Paul sa Corinthians chapter 2, 2 Corinthians chapter 2, verse 12 to 9, sabi po dyan, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. Therefore, I will boast all the more gladly in my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon us. Mga kapatid, when we are weak, God is strong. Kung kailan tayo mahina, doon tayo mas pinapalakas ng ating Panginoon. His grace is sufficient for us, sa bawat isa sa atin. No? This is why, mga kapatid, we have to depend, rely, draw our strength only in God alone. Huwag mong asahan yung sarili mo. Because the scripture is clear, mga kapatid, that apart from Him, we can do nothing. Apart from God, mga kapatid, we can do nothing. Siya yung source ng ating kalakasan. Siya yung source ng ating katagumpayan. Ang Diyos ang source ng ating kakayahan upang mapagtagumpayan ang mga bagay na ito. So we need to remain in Christ. We need to remain in Him, because apart from Him, you can do nothing, mga kapatid. Yan po ay malinaw na sinabi ng ating Panginoon sa John chapter 15, verse 4 to 5. Sabi po dyan, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he it is that bear much fruit. For apart from me, you can do nothing. Apart from Him. Malinaw po yan, mga kapatid. So mga kapatid, as you face life's trials, struggles,
hard circumstances, whether personal, relational, spiritual, mga kapatid. Whatever it is, remember, true strength comes not from within you. Hindi po galing sa inyo, but from God alone. Ulitin ko, remember, true strength comes not from you, but from God alone. Sa Diyos lamang at wala nang iba. So kanino tayo aasa? Kanino tayo didepende? Sa ating Panginoon lamang. Malinaw po yan na binanggit ni Paul doon po sa ating passage sa Ephesians chapter 6 verse 10. Now, bakit nga ba, again, ano nga ba yung reason why Paul gave this command sa atin? Bakit in-encourage niya tayo? Bakit kinuman niya tayo na be strong in the Lord and draw your strength in Him? Because, mga kapatid, this is a reality. Because each and every believer, each and every true follower are engaged in a battle. Tayo po, we are engaged in battle. If you are in Christ, if you profess that Christ is your Lord and Savior, you already declare war with the enemy, with the devil, with Satan, mga kapatid. Malinaw po yan na binanggit dito sa atin ni Paul sa Ephesians chapter 6 verse 11 to 12. Ang sabi po dyan, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the scheme of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic power over the present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. So malinaw mga kapatid, if ikaw ay mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ikaw ay nagdeklara, ikaw ay nag-join sa isang malaking gera. At hindi ito gera laban sa kapwa mo tao. Kundi sabi po sa ating binasa, it is a battle. It is a spiritual warfare. Our war is against spiritual forces, mga kapatid. So Paul exhorts believers to kaya sabi ni Paul, put on the whole armor of God. Put on the whole armor of God, and next Sunday, didiscuss natin kung ano ba itong armor of God na ito sa part 2 po ng ating pong preaching na ito. Kaya sabi ni Paul, put on the whole armor of God. Isuot mo yung baluti, mga kalasag ng ating Panginoon. No? And mga kapatid, I want you to understand this, mga kapatid. Yung sinabi ni Paul na put on the full armor of God, this is not merely a optional accessories. Hindi po ito aksesorya lamang, hindi ito, kumbaga, anytime, kumbaga, pangpapalumuti lamang. It is not an optional accessory or an addition to one's spiritual life, sa ating buhay spiritual. Mga kapatid, the full armor of God is a necessity. It is essential for your walk sa ating Panginoon bilang mga mananampalataya. Kaya ang command ni Paul, put on the whole armor, full armor of God, mga kapatid. And this armor, mga kapatid, Paul refers na here, that this is not symbolic or physical battle yung kakaharapin natin. The reason why is because yung kalaban po natin ay spiritual forces, mga kapatid. We have a real enemy. Meron po tayong totoong kalaban. Kalaban na hindi natin nakikita, mga kapatid. Yan po yung malinaw na sinasabi ng salita ng Panginoon. Paul is clear that we are in a battle. Nung sinabi po ni Paul na sa verse 12, nung sinabi po niya verse 11, put on the whole armor of God that you may able to stand against the scheme of the devil, for we do not wrestle against blood. Hindi po sinabi ni Paul dito na put on the whole armor because we will wrestle. Sabi doon, for we do not wrestle. Kumbaga, hindi niya pinapasuot sa atin, pinapalagay sa atin yung full armor of God
para dahil sa sabi ni Paul na dahil tayo ay haharap sa battle. Ang sabi ni Paul, bilang mananampalataya, you are already in the battle. That's why you need to put on the whole armor of God. It is not a battle against physical enemies or human opposition, mga kapatid. It is a battle against spiritual forces that are invisible but very real. Imagine natin, it is invisible pero very real. Totoo yung kalaban natin. Kaya ano pong sabi po, paalala ni Peter sa atin, sa 1 Peter chapter 5, verse 6. Sabi diyan, be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Kaya sabi ni Paul, put on the full armor of God. Because your enemy, the devil, is like a roaring lion na naghahanap ng kanyang mabibiktima. Again, mga kapatid, the devil is the adversary of our soul. Siya po yung kalaban natin. He works tirelessly to deceive, distract, and destroy the children of God, mga kapatid. Tandaan po natin yan. Kaya siguro, kung hindi ka nakakaranas ng suffering sa buhay mo, kung hindi ka nakakaranas ng circumstances, temptation sa buhay mo, magtaka ka, bakit kaya ako hindi tinutukso ni Satan? Baka ikaw ay sa kanya, kaya hindi mo nararanasan yung mga ganung bagay. Pero ang sabi ni Paul sa atin, maganda kayo mga kapatid, sabi ni Paul, put on the whole armor of God dahil yung kalaban natin is working tirelessly to deceive, to distract, and destroy the children of God. Therefore, mga kapatid, the believers must fully equip, prepared to stand against his attack. Kailangan maging fully equipped tayo to battle, to fight our common enemy, which is the devil, which is Satan. Mga kapatid, the scheme of the devil, the enemy is very deceptive, mga kapatid. Cunning. They're very deceptive and relentless. He has a strategic approach to this warfare, mga kapatid. Marami siyang pwedeng gamitin para i-deceive tayo. Marami siyang pwedeng gamitin sa mundo natin ngayon para lokohin ka, para pabagsakin ka sa iyong pananampalataya. Marami sa mundo natin na akala natin okay na gawin natin, akala natin okay na sundan natin, akala natin okay na paniwalaan natin. Marami sa mundo natin ngayon na sinasabi nila, gawin mo to, gawin mo yan, okay lang yan. Kasi pag nag-show ka ng pagmamahal, nag-show ka ng compassion sa kanila, pero hindi natin alam, yun pala ay panloloko ni Satanas sa atin bilang mga mananampalataya para tayo ay pabagsakin. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Kaya sabi ni Paul, put on the whole armor of God. Even social media, ginagamit po yan ni Satan. Okay lang sa tingin natin, okay lang i-share yung video, yung mga nababasa natin, pero isa na pala yan na ginagamit ni Satan to deceive us. Again, very strategic, very intelligent po ang kalaban natin na si Satan, na devil. Mga kapatid, Satan or the devil is not a random or chaotic force. He is calculated. He seeks to undermine our faith and weaken our resolve. Yan po yung main purpose, main goal ni Satan. Kaya mo nararanasan, kaya tayo nakakaranas ng mga ganyan. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. And ito, tandaan po natin, Satan knows your weaknesses. Satan knows your weaknesses and target us where we are most vulnerable.
Alam ni Satanas ang iyong kahinaan at tina-target niya kung kailan tayo pinaka mahina. Kaya dapat alamin natin ano ba yung kahinaan mo. Siguro sabi ni Satan, ay mahina to, kailangan ko lang mag-share ng ganito sa Facebook at ila-like na to, i-heart na to, i-share na to. Ay kailangan ko lang gamitin yung kapitbahay nito para magmura to. Again, tandaan po natin, Satan knows our weaknesses and he target us where we are most vulnerable. Kaya nga sabi ni Paul, kung kailan tayo mahina, kung feeling weak tayo, doon natin kailangan lumuhod, magpatirapa sa Panginoon at humingi ng tulong at kalakasan sa ating Diyos. That is the time to kneel and humble ourselves and pray to God, Lord, I need you. Give me strength para mapagtagumpayan itong kinakaharap ko ngayon. Again, His ultimate goal is to lead us away from God and to compromise our faith, to renounce our faith. That His ultimate goal. Yan po yung goal ni Satanas, ng devil sa atin. Kung bakit kung bakit doble kayod siya para i-deceive ka, para pabagsakin ka, para lokohin ka. Dahil gusto niyang mangyari is ilayo ka sa Diyos at kapag malayo ka na sa Diyos, then i-renounce mo, i-deny mo kung sino si Christ sa buhay mo, kung anong ginawa niya para sa'yo. Kaya mga kapatid, again, para hindi po mangyari ito, ang command ni Paul, put on the full armor of God. Bakit? Because the armor of God equips believer to resist and to identify his strategies. To resist and identify his strategies. Kaya sabi ni Paul, put on the full armor of God. Dahil yung armor of God, yun po yung makakatulong sa atin para makita natin, maunawaan natin, hindi po tayo maloko ng ating kaaway na si Satanas. Kaya sabi ng ng 2 Corinthians chapter 2 verse 11, sabi diyan, so that we would not be outwitted by Satan. For we are not ignorant of his design. So if you are wearing the full armor of God, hindi ka maluloko ni Satanas sa anumang pagdideceive na ginagawa niya sa iyo. Because sabi diyan sa binasa natin, we are not ignorant of his design. Hindi na tayo ignorante sa kung anong kaya niyang gawin, kung anong gagawin niya. Because we are wearing the full armor of God and because we are in Christ. Ephesians chapter 4, verse 14. So that we may no longer be children tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness and in deceitfulness scheme. So yan po yung malinaw. No? Hindi na tayo kagaya dati na madaling maloko, madaling malinlang ni Satanas because we are in Christ and nilagay na natin, sabi diyan, pinut-on na natin yung pong armor of God sa bawat isa sa atin. Now again, mga kapatid, Paul emphasized an essential truth for every believer. Our battle is not against human enemies but against a far greater realm. And in verse 12, makikita po natin yan, no, ng ating pong passage, sa ating pong verse 12. Sa verse 12 po ng ating passage. Sabi po dyan, for we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic power over this present darkness,
against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Ito pong verse na ito reveals the intensity of the reality of our spiritual battle or spiritual warfare that exists in this world. The Apostle Paul reminds us that the forces we contend with are not of this world but are spiritual in nature. And doon po sa ating passage na binasa dyan, yung pong main point po dyan na gustong ipakita sa atin ni Paul is that our struggle are not merely with people or circumstances, but with spiritual forces. Hindi po yan against sa kapatid mo. Dapat nating maintindihan na hindi porke kumukulo na yung dugo mo sa kapatid mo, ay siya na yung kalaban, sa kapwa mo siya na yung kalaban mo. Hindi. I believe Satan is using him or her para bumagsak ka, para mawalan ka ng pasensya sa kanya. Minsan, yung anak, ginagamit din. Minsan, kapitbahay. Pero tandaan natin, hindi po sila ang kalaban natin. Ang kalaban natin ay si Satan, the devil. Yan po yung isang malinaw. Kaya dapat lubos nating naiintindihan, kapag naunawaan po natin yung bagay na yon na meron tayong talagang much greater enemy. Understanding that, mga kapatid, help us to respond with spiritual weapons. Help us to respond with spiritual weapons rather than our human effort. Yan po yung isa. And mga kapatid, yung rulers and powers po na binabanggit dyan, sabi po ng ilang mga commentary, theologian, they are often understood as fallen angelic beings or demonic forces that work under the authority of Satan. So hindi po yan tao. Sila po ay angelic being na nalaglag mula sa langit, pinarusahan ng Panginoon at nag-serve kasama ng devil, ni Satan, mga kapatid. Yes. Again, they work under the authority of Satan. These forces are powerful, intelligent, and influential. Mga kapatid, seeking to corrupt individuals, communities, and even the entire nation. And even the believers, mga kapatid. Kaya dapat talaga nag-iingat po tayo. Their strategy is to manipulate the world using cultural, political, and social system to promote darkness rather than light. So that's their goal, mga kapatid. Ang goal nila ay manatili ka sa kadiliman. Manatili ang tao sa kadiliman. Hindi marinig ng tao ang katotohanan ng kaligtasan ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay namatay at muling nabuhay sa krus para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Yun po yung kanilang gawain. At ito po ay pinatunayan ni Paul sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4. In their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers. Imagine, ang turing ng Bible sa spiritual authorities, rulers, and forces na ito, nakalaban po natin bilang mga mananampalataya, gods of this world. And sabi dyan, in their case, the God of this world has blinded the minds of unbelievers. Kaya wala pong kakayahan ang mga hindi po sumasampalataya sa Diyos na makita kung sino at kung gaano kaganda ang pag-ibig at grasya ng Diyos because their minds, their eyes are blinded by the God of this world, by Satan, by the devil. Bakit? To keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of Christ. So yung mga tao na hindi sumasampalataya sa Diyos, sila po yung tinutukoy dito.
And since tayo nanampalataya na at nagdiwala na sa ating Panginoon, dahil naging bukas na ang ating pag-iisip, binuksan ng Diyos ang ating mga mata sa kagandahan ng ating tagapagligtas na si Kristo, then huwag na tayo magpaloko pa muli sa gawa ng ating kaaway, sa gawa ni Satanas. Understanding that our battle is spiritual in nature, help Christian to resist the temptation of seeing people as the true enemy. Though minsan, mga kapatid, human opposition can certainly be painful. No? Kasi may mga panahon talaga na kapag nagkakaroon ng pisikalan, talagang masakit, especially kung mahal mo sa buhay, nakapagsabi ng masama sa'yo, masakit talagang tanggapin. Pero again, I believe the correct response for them is to pray for them. That's the correct response. Again, human opposition can certainly be painful, and the true fight is against spiritual forces, mga kapatid. Yun po yung totoong laban. It is only by recognizing that we can fight with the proper weapon. Spiritual weapon and not fleshly, mga kapatid. And in Galatians chapter 6, makikita po natin na sinabi din po doon ni Paul na spiritual and flesh are in constant battle, mga kapatid. So kailangan natin mag-respond ng tamang sandata para lumaban sa battle na ito. Kaya mga kapatid, we need to suit up and stand on our ground, mga kapatid. Hold your ground, mga kapatid. That's point number 3. Ephesians chapter 6, verse 13, sabi po dyan, therefore, take up the whole armor of God. Inulit po ni Paul, verse 11, and then inulit ni Paul sa verse 13. Therefore, take up the whole armor of God, that you may able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. No, Paul emphasis here sa mga kapatid is for us to be prepared. That's why sabi ni Paul, suit up. Isuot ninyo, mga kapatid. Spiritual warfare calls for intentional action, not inactivity. Kumbaga, it requires us to take action at wag po tayong maghintay lamang. Kaya kailangan gawin natin, isuot natin yung pong full armor of God. And yung pong word dyan ni Paul na take up is not a suggestion, mga kapatid. It is a command instructing us to equip ourselves fully with the armor of God, with God's armor. Kaya sabi po ni Paul sa Romans chapter 13, verse 12, the night is far gone, the day is at hand, mga kapatid. The night is far gone, the day is at hand, so then let us cast off the works of darkness and put on the armor of light. Malinaw po yan na binanggit po ni Paul. And mga kapatid, yung pong sinasabi dyan ni Paul na whole armor of God, mga kapatid, this implies that each piece, mga kapatid, and next week, makikita po natin yan, aaralin po natin kung ano ba itong mga iba't ibang uri ng armor of God. Again, this implies, the whole armor of God implies that each piece of the armor is necessary. We cannot afford to leave any part of it. Kailangan buo mo siyang isuot. Hindi pwedeng, breastplate lang muna. Hindi ko pa naman kailangan yung iba. Sword lang muna. Para pag naglakad ako, at least may konting panlaban. No. Ang sabi ni Paul, put on the whole armor of God. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi put on the full armor of God. Yun po yung command
Yun po yung instruction ni Paul sa bawat isa sa atin. Each element protects, yung the reason why kung bakit kailangan buong armor yung isuot natin, because each element protects a specific area of our lives, so we must fully embrace and use them all. It protects every specific area sa buhay natin. Kaya dapat natin isuot ang lahat ng ito. Hindi lang siya basta palamuti, kundi dapat din natin siyang gamitin. Bakit? Because, sabi po ni Paul sa ating passage, so that we may able to withstand in that evil day, mga kapatid. Evil day refers to those moments or season sa buhay po natin. Seasons in life when the force of evil seems most concentrated, mga kapatid. When temptation is fiercest, mga kapatid, mas mahirap. And when we face intense trial, these are the times when the enemy attacks us with all his might, seeking to overwhelm us. In these times, mga kapatid, standing firm in the Lord, equipped with His armor is very important sa atin. Kapag nandun tayo sa sitwasyon na yun. Kaya napaka-importante na sinusuot po natin ang lahat, every piece ng armor na sinasabi po ni Paul sa bawat isa sa atin. 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 4. Ito po yung reason. Sabi diyan, for though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh. For the weapon of our warfare are not of flesh, but have divine power to destroy strongholds. So Paul's exhortation, mga kapatid, having done everything, mga kapatid, to stand firm, indicates that Christians' ultimate responsibility is to remain steadfast. The armor of God is not designed for retreat. Hindi po ito ibinigay, kinuman sa atin para mag-back off tayo sa battle na ito. The armor of God is not designed for retreat, but for defense and resilience, mga kapatid. When the storm comes, we stand firm, trusting in the strength of God to hold us in place. Kaya mga kapatid, sabi ni Paul sa verse 13, suit up and hold your ground, mga kapatid. So in conclusion, mga kapatid, Ephesians chapter 6 verse 10 to 13 na ating pong pinag-aralan, invites every believer into the reality of spiritual warfare and the need of divine strength. In a world filled with temptation and challenges and suffering and hard circumstances sa bawat isa sa atin, deceitfulness, Paul calls us to be strong in the Lord and to equip ourselves with the full armor of God. Our struggle is not with people but with spiritual forces that seek to destroy our faith. Therefore, we must stand firm, prepare for battle, and trust God's power to overcome the schemes of the devil. And bilang bottom line, mga kapatid, live out our faith. Or live out in your faith, mga kapatid. Ipamuhay mo, mamuhay ka sa iyong pananampalataya. Live out our faith. Adhere in Paul's call or command to resist the devil and to stand firm, not by our own strength, by the mighty power of God. Ulitin ko, mga kapatid, live out our faith, adhere to Paul's call or command to resist the devil or evil, to stand firm, not by our own strength, but by the mighty power of God. So mga kapatid, Paul's message to us
today is very clear, mga kapatid. The Christian life is a battle. Your Christian life is a battle. Our Christian life is a battle, mga kapatid. Hindi po yan matatapos. We're constant in battle habang nandito po tayo sa mundong ito. But we do not fight in our own. We do not fight on our own. Hindi po tayo lumalaban sa sarili natin. Hindi po tayo lumalaban ng mag-isa. We do not fight on our own because God is with us. We have a God who we can depend on. We have a God na pwede natin paghugutan ng lakas at magbibigay sa atin ng katagumpayan. Our victory is found in God's strength, and our defense is found in His armor. As we stand firm, mga kapatid, we stand in Christ. As we stand firm, we stand in Christ. We are called to be strong in His might. We face a real enemy, but we are equipped with spiritual armor to withstand his attacks. And we are to stand firm, having to put on the full armor of God. So mga kapatid, bilang pagwawakas, the battle is real, but God has equipped us. We are not left defenseless, mga kapatid. Hindi po tayo nandito na wala pong panlaban. We are not left defenseless. So as we go into this world, mga kapatid, this week, mga kapatids, as we go and live our Christian life, mga kapatid, remember, you are more than a conqueror through Christ. So stand firm, stand strong, and put on the armor of God. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, purihin ka. Salamat po sa paalaala na ito na inyo pong binigay sa amin. Salamat, Panginoon, dahil sa kabila, Panginoon, ng katotohanan that we are in the middle of a battle, Panginoon, in a battle na spiritual battle, Panginoon, na alam po namin lahat na never namin magagawang manalo sa battle na ito, sa war na ito, sa pamagitan lamang ng sarili naming kakayahan. Kaya maraming salamat, Panginoon, because we know that nandyan ka, Panginoon, and you command us, Panginoon, to be strong, to draw our strength in you, to put on the full armor, Panginoon, and to stand firm, Panginoon, sa aming pananampalataya. We know that we have victory. We know that we are victorious because you are victorious, Panginoon. Kaya maraming salamat. Enable us to fight against the enemy, against the deceitfulness, the wickedness ng aming kalaban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.